start yun, talagang want ko maging artista. Nung teenager ako. Nung nalaman ko na may auditions for Artista Academy, parang may gut feeling ako about it. Kasi maraming auditions nung time na yun for reality shows. Pero nung may Artista Academy, parang na-feel ko na it's really a perfect place for me. Kasi tuturuan nila kaming kumarte, kumanta, which I need. So parang doon ko naisip na I really want to audition for the show. Noong time na yun, medyo chubby pa ako, so wala akong confidence. I was scared, pero I felt na kaya ko, mapapasok ako. Gusto ko maging artista dahil passion ko po ang pag-aarte. At matagal ko nang kinikim mama ko, walang hiyaan niya. Nung Delta audition, feeling ko hindi ako mapapasok kasi piling-pili na lang yung mga nakapasok. So parang ako nagda-doubt ako na mas maganda siya sa akin, mas may talent siya sa akin. Paano ako mapipili? Ano yung kailangan kong gawin para mapili ako? I told myself na I just have to be myself. Hi. Hello, can you sing for us? I can act. I'll give you a monologue. Inaabuso ako ng lalaking yan. At matagal ko nang kinikim ang mga kawalang hiyan niya. Congratulations, pasado ka ngayon. Congratulations. And then I passed again. Sa top 75 naman, I was so sick. I was so emotional. I wanted to cry the whole time. Gusto ko na rin umuwi. So, parang nanghinaan na ako ng loob. Kasi we were how many girls. Tapos iniisip ko, paano ako mapapansin ng mga judges? Paano ako mapipili sa top 16 kung ganito kadami yung girls? Before the performance, bumili ako ng shoes na sobrang taas ng heels para ako yung pinakamatangkad doon. Para wala na sila magawa. Makikita talaga nila ako. You have to stay with us a little longer. Pasok kayo! Congratulations! Nung sinabing pasok kami, parang, no. Kasi I couldn't believe it. It was really a big, parang, event na tuloy-tuloy na sobrang pasaya ng pasaya. So I'll never forget talaga my journey of getting in Artista Academy. Dahil makinig kayo sa akin. Miss Lorna Tolentino, sinabi niya na being yung ginawa ko sa monologue ko. And tumatak siya sa akin dahil yun talaga yung gusto kong maramdaman ng mga tao. Yung nararamdaman ng character ko. Naninig pa ba ako, Tay? Ang pinakamataas, being, tunay na being, Sophie, 95. For her to feel that, parang sobrang na-flatter ako kasi she's such a brilliant actress. Tapos nasabi niya yun sa akin. Sobrang saya ko na si Jen yung naging kalapin ko. Kasi best friend ko siya, and comfortable ako sa kanya. And yung mga weaknesses ko, parang tinutulungan niya ako. Ever since na nagka-love team kami, lagi yung performances namin together. Pagka-live exam or gano'n, hinihila niya ako backstage. Tapos magtatago kami, magdadasal kami. So, aside from performance-wise, personally, ang dami niyang tinuturo sa akin na tumutulong talaga sa akin. Not only do I have a love team, pero parang may support system. Ang saya-saya ko ngayon at hindi ko alam na ganito pala kadami ang mag-welcome sa akin dito sa Tarlac. So, sobrang saya ko ngayon. I'm still very shy, pero I feel na I'm able to open up more to people. Kasi before talagang I block people out na ayokong masyado akong makilala. Dito ko natutunan na it's okay. It's okay for people to know who you are. Na okay lang magkamali, na okay lang na mapagtawanan ka and it won't hurt you. It will make you feel better. Yung daddy ko po, comatose siya. 11 years na po. Na-heart attack siya. Papunta ng kotse, nag-stroke rin siya, cardiac arrest. Pagdating ho niya sa ospital, dead on arrival na siya, so nirevive lang siya. One of the things na naging hesitant ako about joining Artista is that kailangan kong ikwento yung story ng daddy ko, yung story ng pamilya ko. Pero nung nakita ko yung pagkatanggap ng mga tao sa
kahit hindi nila nakikita yung sitwasyon ng daddy ko kasi hindi namin kayang ipakita kasi very sensitive na nakahiga lang siya and comatose siya. Kahit hindi nila nakikita, naiintindihan nila kung ano yung nararamdaman ko. Parang ngayon, sobrang daming, parang yumayakap sa akin and masaya rin ako na may mga na-inspire rin ako. I wish na yung daddy ko nandito kasi I was daddy's little girl, I'm daddy's baby. So, syempre, I wish na nakikita niya yung, na natutupad yung mga pangarap ko. Na ito yung gusto ko maging, ito yung buhay ko ngayon. Syempre, gusto kong makita niya yun. And gusto kong makita niya na masaya ako sa buhay ko. Na natutupad talaga yung mga pangarap ko. And I want kahit one life sa makita niya. Hindi ko naman alam na mga sindikato pala sila. Na gusto lang pala nila tayo para gamitin at para ipenta sa iba. Nakita ko kayo sa Italian restaurant kasama ko yung mga kaibigan ko. Hiyang-hiya ako sa kanila, Dad. Manalo ako bilang Best Actress. Siyempre, it's for my family. Kahit na, in the beginning, hindi ito yung gusto nila. I work so hard kasi nakikita ko kung gaano ka-proud yung mommy ko sa akin. Yung pag umuwi ko ng bahay, tapos niyakap niya ako and sinasabi niya sa akin, I'm so proud of you. Pag nakikita ko yon and nakikita niya na naniniwala siya na kaya kong manalo, doon ako sobrang nagsa-fight. I'm scared. I just have to enjoy. I will win.